Siyempre, okay mga bossing. Well mga bossing, ito yung dumating nating phone nung nakaraan na in-unbox natin, yung Itel A70. O kaya, simpleng paliwanag lang, simpleng technical specification dito sa phone na ito, kasi marami ang naugulumihanan. Okay, so ganito lang. Di ba nakalagay sa kanyang box is ilang giga nakalagay? Di ba 4 plus 4, 8 plus 12 GB. Sabi niya mga bossing. Anyway, pag tinignan nyo yan sa kanyang settings, and then you will pupunta ka sa RAM. Ang storage niya good kasi 128 ang storage niya, no? Di ba? Kung makikita mo RAM and saan ba yan? But anyway, doon muna tayo sa good news. Anyway, naka Android 13 to. Tag dito. Maganda yung kanyang physical aspect, no? Para talagang Pro Max yung likod niya. Maganda ang camera sa likod. Although ang camera sa harap, syempre 8MP lang. Ano pang expect nyo? So, marami dyan nagsasabi, ganito naman, ganito naman. Mga bossing, entry level phone. Below 5K. Actually 3.5 ang ang selling ni Itel, pero nakuha ko na ito ng 2,470 dahil sale ng 11/11 at nakagamit tayo ng ng voucher 30% off. So nakuha natin ng 2,470. Okay, so ayan yung sinasabi nilang MEMfusion. Nakalagay dyan is 4 plus 8 GB. So ano to, technically mga bossing, talagang 4 GB lang ang RAM nya. 4 GB RAM at 128 sa storage. Not bad sa price nya. At eka nga, kung basic phone, entry level phone, napakaganda na nito. Fingerprint slide sa gilid, slide fingerprint pala, sorry. Ang display niya IPS, good na rin. Tapos ilang inch to, 6.6 or 6. Sandali hindi ko pa masyadong yung specs nito. Pero kumbaga kagaya sa pagkakabili ko mga bossing, isipin niyo lang para kang bumili ng second hand na, di ba? Na yun nga, nakuha mo yung physical appearance na hinahanap mo sa phone. Extra phone na naman So ayan, Itel A70. So meron siyang 3 or 4 GB, no? Storage 128, 256, etc. So itong sa atin ay 4 GB and 128 ang storage. Display ay 6.6 in 72p, no, na IPS. So okay na rin. At ang camera niya ay 13MP plus 0.0MP rear, dual cam kasi yung likod, at 8MP sa harap with low light yan mga boss, with low light, sipin nyo. Then naka Android 13 na go. Okay, at isa pang good news, 500 mAh lithium ang battery with 10 watts na type C. Sipin nyo mga bossing, yun nga, ang kanyang CPU ay T603 which is saktuhan lang. Although 1.8 lang yata ang speed niyan mga bossing. So nakamalin na G57 GPU. Okay, so ganito na mga bossing. Huwag kayo masyadong maghanap, ganito, bakit yan? Kasi nga mura nga lang yun. Isipin nyo, nakukuha nyo pa siya ng 2.4 pagka nasaktuhan nyo pa sa sale. At hindi nga kayo manghihinayang. At isa pa, swak na swak talaga. Ang physical appearance niya, ilawan natin. Kung physical appearance lang hahanapin nyo, wala na kayong masasabi. So yun yung harap, yung likod, camera. So may case na siyang kasama, black kasi yung pinili ko. So ang display niya is okay na rin, maganda naman. Yung battery life is umabot ng 2 days, no, normal use. Naka power boost ako, kumbaga yun low power mode sa Vivo. Okay, yung kanyang dito yung yung reaction, ang tawag dito yung
Ano yan? Ang gulo kasi na ito eh. Yung sa screen niya naman, na pag naglilipat ka, mga nag-scroll ka, etc. Sakto-sakto lang din mga bossing. Yan. Oh. So for basic phone is wala ka na talagang hanapin sa kanya. Sa presyo, saktong-sakto, hindi mahal. Talagang napakamura pa nga, halos kung nakasil ka, jackpot nga nasa 2470. Kaya mga bossing, again, entry level phone, no, mga bossing, huwag kayong maghanap ng super gaming phone, etc. Kaya nga ako, ang balak ko, kung magkapera by December, bibili ako ng para sa akin talaga. Ito bibigyan ko yung mangko. Bibili pa ako siya nito para kay Bennett. Itatry ko yung S23 talaga niya. Yung talaga yung unang target ko eh. Nakita ko lang to. Sabi ko very good na to kung extra phone lang naman. Actually, malayo pa din siya dito sa ating Vivo V11 Pro. Ganun talaga mga bossing ha. Yun lang medyo nauuso yung mga ganitong cam sa likod nakakatuwa lang at naglalabasan nito sa Camon, Tecno Camon, sa Infinix, no? Naglalabasan, napakamura tapos magaganda na yung phone nila. So, ano bang gagawin natin mga bossing? Let's rock it.